Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ating pagdulog sa banal na hapag ng ating Panginoon, tayo nag-aalay ng papuri at pasasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang ipinagkakaloob sa atin. Sa misang ito, ating itaas ang ating mga intensyon at panalangin kasama ng mga taong napangakuan nating ipagdasal, ang mga nangangailangan ng panalangin, lalo tigit ang mga may karamdaman, ang mga dumaranas na matinding suliranin sa buhay, ang mga kapatid nating yumauna. At upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, sandali muna natin pagsisihan ang lahat ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti ay iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kalooban ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, huwag dayain ni numan ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutang ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa kasulatan, hinuhuli niya ang marurunong sa kanila na ring katusuhan. Gayon din, alam ng Panginoon na ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmalaki ninuman ang nagagawa ng tao. Ang lahat sa inyo
ang lahat ay inyo, si Pablo, si Apolos at si Pedro. Ang sanlibutan ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan at ang hinaharap, lahat ng ito'y sa inyo. At kayo'y kay Kristo at si Kristo na may sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang daigdig, lahat doon, ang may-ari ating poon. Ang daigdig, lahat doon, ang may-ari ating puon. Ang buong daigdig, lahat na naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yoong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Ang daigdig, lahat doon, ang may-ari ating puon. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong lulutang pumasok na tao? Siya na nagdilinis ang isip at buhay, na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang daigdig, lahat doon, ang may-ari ating puon. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang daigdig, lahat doon, ang may-ari ating puon. Ang lahat po ay magsitayo. Ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipon-punan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong, may-ari nito, na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita, ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila, at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong, at lumapit naman ang mga tao. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasorsyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao."
Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Isang mapagpalang umaga rin po, Padre. Meron pong isang spiritual writer na nagsabi, ang pananampalataya daw ay hindi kumikilos sa kung ano lamang ang posible. Walang kaluwalhatian na may daragdag sa Diyos kung ito'y posible sa tao. Nagsisimula ang pananampalataya kung saan nagtatapos ang kapangyarihan ng tao. Sa Ebanghelyo po na ating napakinggan ngayon, tampok dito ang mga mangingisda na sina Simon Pedro, si Santiago at Juan. Sa puntong si Pedro ay inutusan ni Jesus para ihulog ang lambat. Nabuksan ang mata ng pananampalataya ni Pedro na gawin ang iniuutos sa kanya ni Jesus. Sa pagsunod ni Simon Pedro kay Jesus, walang mapagsiglang tuwa si Pedro sapagkat nasaksihan niya ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Faith begins when human's power ends. Nagsisimula ang pananampalataya kung saan ang kapangyarihan ng tao ay nagtatapos. Tayo mga tao ay may limitasyon. Hindi tayo katulad ng Diyos na kayang gawin ang lahat. Tayong mga tao, may mga bagay na imposible sa atin. Sa puntong sagad tayo o wala na tayong magawa, nag-exert na tayo ng effort, katulad ng ginawa ni Simon Pedro, magdamag silang ng huli ng isda, magdamag silang nagpuyat, nagpagod, pero wala silang mahuli. Sa puntong sagad na ang ating lakas at talino, at wala na tayong kakayahan na maipagpatuloy pa, ito yung pagkakataon na makita na ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Ito yung pagkakataon na makita na ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Kaya nga po, hindi natin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos na gawin ang isang bagay na imposible kung hindi sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ang pananampalataya lamang natin ang magbibigay kasiguruhan upang ang Diyos ay gumawa ng isang dakilang bagay. Faith pushes God to do something great. Kung may pananampalataya ang tao, may pagpapala ang Diyos. May himala ang Diyos. Kaya totoo na nasa tao ang gawa at nasa Diyos ang awa. Hindi pwedeng aasa lamang sa Diyos at wala nang gagawin ang tao. Pero sa puntong sagad na ang tao at wala nang kakayahan ang tao, ang kasunod na lamang niyang gagawin ay sumampalataya sa Diyos. Manalig na lamang sa Diyos, sapagkat sa pananalig na ito, mangyayari
at magaganap ang isang bagay na imposible sa tao. Mga minamahal kong mga kapatid, kung babalikan po natin nung kasagsagan ng pandemya, tayong lahat hindi makalabas. Maraming kapatid natin ang nasa krisis. Maraming naghirap, nawalan ng trabaho. Pero sa panahong yon, na tayo ay nasa harap ng matinding krisis, wala tayong ibang pinanghawakan, kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Wala tayong ibang nilapitan, kundi ang tulong ng Diyos. Nabatid nating merong Diyos na aalalay sa atin. Merong Diyos na makasusugpo sa salot na ito at siya ang makatutulong sa atin upang malampasan natin ang krisis na ating kinaharap. Kailangan nating paigtingin yung pananampalataya upang kumilos ang Diyos sa ating buhay. Kailangan nating palakasin ang ating pananalig sa Diyos upang makita natin kung gaano makapangyarihan ang Diyos. Isang bagay lang po ang ginawa ni Pedro. Siya ay nagtiwala kay Jesus. Siya'y nanalig sa sinabi ni Jesus. Bagamat sa likod ng kanyang kaisipan, magdamag siyang nagpagod, nagpuyat, wala siyang huli. Pero nung sabihin ni Jesus, lumaot ka, ihulog mo ang lambat. Walang ibang pinanghawakan si Jesus, kundi ang salita ni Jesus. Nagtiwala siya, nanalig siya kay Jesus. At ang kasunod na nangyari, nakahuli siya ng napakaraming isda at halos magkansisira ang kanilang lambat. Tayo din, makahuhuli tayo ng maraming tagumpay sa ating buhay. Makahuhuli tayo ng maraming isda sa lambat ng buhay kung tayo ay palaging magtitiwala sa Diyos. Kung tayo ay palaging mananalig kay Jesus. Walang imposible sa taong nananalig kay Jesus. Kaya nga po ipagdasal natin sa araw-araw ng ating buhay, nawa tulungan tayo ng Panginoon upang palagi tayong manalig at magtiwala sa Kanya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Noong sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Halik kayo, sumunod kayo sa akin." Tinatawag rin niya tayo sa kanyang halimbawa ng pananalangin upang ibahagi ang pananalangin sa iba. Maging mapagbigay tayo sa ganoong pananalangin. Sa bawat kahilingan ng ating tugon, Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at lahat ng tinawag, upang mamalakaya ng tao, naway magkaroon ng tapang at tiyaga na ihagis ang lambat ng paglilingkod sa malalim na karagatan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga mangingisda at lahat na nagtatrabaho sa karagatan, naway tumanggap ng maraming ani ng nag-uumapaw na yaman ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Tayo naway magkaroon ng katapangan na ipahayag sa mga hindi sumasampalataya
ang mabuting balita ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, at mga nagdurusa sa karamdaman ng isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Tulungan mo kami maglusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga yumao, naway makamit kay Kristo ang walang hanggang gantimpala. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Panginoon ng lahat ng tao, sa pamamagitan ng mga panalangin ito, tipunin mo ang mga nagsisikap na sumunod sa iyong anak. Siya na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabang at ng buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin ay tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Melray na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng
sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan na dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyo po ang kapayapaan. Ng mga kasalanan sa Ang lahat po ay magsiluhod. Mga kapatid, ito si Kristo ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayaha makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin ay madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na magpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.